Ito ang Tinig ng Pag-asa, isang palatuntunan sa radyo na nagsasabing si Jesus ay muling darating, tiyak na darating at malapit nang dumating. Kaya kaibigan, kumandatan siya sa lubungin. Maligaya at puno ng pag-asang pakikinig muli mga kaibigan. Kami po ang inyong mga lingkod, Pastor Ner Caranza. At Melo Anademong. Nag-aanyaya na samahan niyo kaming muli sa 30 minutong pagtalakay sa ating kalusugan, pagpapanatiling matatag ng ating sambahayan, at higit sa lahat sa pagtuklas ng sipi ng pag-asa mula sa Biblia. Nais po namin kayong padalhan ng mga aklat at aralin sa Biblia. Kung meron po kayong mga katanungan o anuman po ang gusto ninyong iparating sa amin, tumawag o i-text po ang inyong kompletong pangalan at address sa 0917-5643-777 or sa 0919-0001777. Meron din po tayong toll-free number na maaari nyo pong tawagan, lalo na po yung wala dito sa Metro Manila or nasa ibang bansa, mga nasa probinsya, pwede po kayong tumawag ng libre sa 1-800-132-20196. Meron din po tayong Facebook page. Paki-like po at paki-share ang ating Facebook page sa facebook.com/AWR Luzon, Philippines or mag-send kayo ng email sa connect@adventist.ph. Maaari nyo rin pong subukan ang ating online Bible Schools. Pumunta lamang po sa onlinebibleschools.com/centraluzon. Maarami pong mga aralin dyan sa kabataan at sa mga may gulang na katulad natin. Sa gabay sa kalusugan ay ipagpapatuloy natin ang pagtalakay sa 8 prinsipyo ng kabuuang kalusugan. At tinatalakay sa atin ni Melo, ano po ang pagbaybay sa salitang New Start. Sa atin namang pag-aaral ng Biblia, ipagpapatuloy pa rin po natin ang ating paksang pinasimulan. Ngayon ay pagkaloob natin ang pagkakataon kay Melo. Salamat, Pastor Ner. Bago po tayo magsimula ng panibagong letter, magkaroon tayo ng quick na review. Okay, New Start. N stands for Nutrition. E, Exercise. W, Water. S, Sunlight. Okay, tapos T, Temperance. At ngayon ay letter A. Ano pong letter A? Air. Ayan. So, hangin. Ang hangin ay totoong kaloob ng Diyos at hindi tayo mabubuhay ng matagal kung wala ito. Ang sabi nga, kung ikaw ay hindi makahinga, wala nang ibang bagay na mas mahalaga pa. Ano po? Totoo yan. Mga kaibigan? Mabubuhay ka ng 4 hanggang 6 na buwan ng walang pagkain. Marahil mabubuhay ka ng 5 hanggang 7 araw ng walang tubig. Pero, generally speaking po, kapag ikaw ay pinagkaitan ng hangin, or walang oxygen, ang buhay ay bibilangin lamang sa minuto. Siguro, the most ay 2 minutes. Hindi ka makakatagal ng 1 oras ng walang hangin. Malungkot lang po tayo, lalo na nakatira dito sa Maynila, ay mahirap nang makalanghap ng sariwang hangin. Nilathala po ng University of Michigan, iniulat nila na ang problema sa atmosphere, malimit ay bunsod, ay nanggagaling sa mga lunsod. Diyan nagsisimula sa mga lunsod. Sapagkat, paano ba naman nga? Nasa lunsod ang mga pabrika, nasa lunsod ang maraming mga sasakyan. Ang mga pabrika, nagbubugaya ng kung ano-anong mga chemical, katulad na lang ng nitrogen dioxide, carbon monoxide. Lahat yan, nagdudulot po ng polusyon. So, paano tayo makakaiwas sa mga ganyan na, Melo? Nandito tayo sa syudad. Maganda yung tanong mo, Pastor Ner. Hindi naman natin pwedeng sabihin na isarado na yung mga pabrika na yan. Paano naman yan naman ay kailangan din natin para mag-survive at mabuhay. Hindi naman natin pwedeng sabihin na wag na tayong magsasakyan, lalo na dito, napakainit. Talagang bahagi na, kumbaga, ng lifestyle natin, ng way of life natin ang mga sasakyan. So, paano? Siguro ang magandang naidulot, Pastor Ner, ng COVID-19, nagkaroon tayo ng lockdown, pinagbawal muna, may mga travel bans, travel moratoriums. Luminis ang hangin. Yes, luminis ang hangin. Para bagang nakapagpahinga yung ating kapaligiran, parang na-refresh sila kahit papano. At isa pa siguro, natuto tayo, Pastor Ner, na magsuot ng mask. Mahalaga yan, lalo na tayo mga nasa Maynila, nauso, kaliwat kanan, tapos syempre nandiyan pa yung dagdag na sigarilyo, amoy ng sigarilyo.
Ang tanong siguro pang isang maganda, paano ba tayo, pastor, makakatulong na hindi magdagdag pa Ng ng pollution. polusyon sa Mm. ating kapaligiran? Ayan. Isa siguro diyan po ay yung dun sa maliliit natin na mga magagawa, gawin na natin 'yon. Ano po? Kung tayo po ay may mga sasakyan, maganda na Alagaan din natin sa opo. maintenance, mag-change Yes, yan oil para pastor, hindi masyadong opo. mausok. Oo. Maganda yan. Isa pa yung basura. Akala ba natin po minsan ay kalat lang yan. Nakakasira po yan ng hangin. Minsan yung tambak-tambak na basura, pastor, di ba? Mm. Masakit na sa ilong huminga sapagkat mabaho. Mabaho yung hinihinga nating hangin. Yung mga maliliit na bagay, pastor, na magagawa natin. Sabi ng ilan, magtanim ng puno. Pero yan, medyo mahirap na nga yan. Pero kung magagawa natin, Wala na tayong pastor? mapagtamnan. Kahit sa paso Opo, sa siguro. paso, ng halaman, yes. Makakatulong po yan na mas mapaganda yung hangin sa ating kapaligiran. O sa loob ng po? bahay, Melo, Maganda. maglagay ng halaman sa loob ng ating mga bahay. Yes po. At saka yung paglilinis, pastor, minsan nagrereklamo tayo na masama ang hangin sa labas, pero minsan sa loob din naman ng ating mga bahay. So, ugaliin natin yung laging naglilinis, ng bahay. Ang mga alikabok, minsan din natin yan napapansin, mga nasa ilalim ng basahan, mga carpet, na kailangan din nating pag nagkukos yan, pastor, ng mga allergens. Mga kaibigan? So, mag-imis po tayo kung tayo po ay mga nasa sarili pa nating bahay dahil hindi pa tayo makabalik sa trabaho. Siguraduhin natin na tanggal ang mga alikabok. At ang nakakatulong po sa magandang paghinga, alam niyo po ba, malaking nagagawa ng ating posture o tamang tindig. Ayan, pastor, ayan. Minsan kasi kapag tumayo tayo, parang lalo na tayo nakaharap sa mga computer, minsan naka-slouch, nakakuba, nahihirapan yung baga natin sa paghinga. Minsan naman po pag naglalakad tayo, yung nakakuba rin, minsan Nakakuba rin. naka-forward. Nauuna yung ating mga ulo. Yung itsura natin parang lantutay na lantutay, parang may energy gap, walang ka-energy. Ang hindi magandang tindig pala, pwedeng magdulot ng pamatagalang pinsala, physical na pinsala, kagaya ng scoliosis. Kapag naglalakad tayo, iuna ang dibdib, hindi ang ulo. Ayan. Kahit na masagana at ang hangin na malalanghap natin, kailangan pa rin nating matutong huminga ng wasto upang yun ang mas maganda sa ating pangangatawan. Alam nyo ba, pastor, na ang malalim na paghinga, deep breathing, ayan, lalo na kung sariwang hangin, mga kaibigan, nakakatulong po ito para tayo ay makatulog ng mabuti. Ayan, sa mga manlalaro, di ba kailangan nila ng break? Pag break, minsan, kailangan talaga nilang huminga ng maraming Punuin hangin. ang Ayan. baga ng hangin. Punuin ang baga ng hangin, yes. At nagiging mas positive tayong mga tao, hindi bugnute, hindi pangit na kasama kasi laging wala sa mood. Kulang Yan. sa hangin. Kulang sa hangin. Masama din naman po yung Sobra. sobra-sobra sa hangin. Pastor Ned? Ayan. So, mga kaibigan, nais ko pong mag-iwan ng ilang mga tips dito. Magsuot ng maskara pag tayo ay naglalakbay, lalo na sa panahon ng epidemya. Palaging maghugas ng kamay, don't forget. Iwasan po yung paglanghap ng usok, lalo na po kung ito ay sigarilyo. Ang sigarilyo po, naglalaman ito ng 4,000 iba't ibang Mga chemical kemikal na nakakapinsala, yes, lason sa nakakadulot katawan. ng cancer. Oo. Tama ka dyan, pastor. Ayan. Sa bahay po natin, maging maingat po tayo sa paggamit ng mga bleach, panlinis ng CR. Minsan malulupit ang amoy niyan, matitindi, nakakatusing. Nakakala natin walang epekto lang, pero napapansin niyo po parang nakakapagpasikip ng dibdib, lalo na pag naglilinis tayo ng CR. So, maging careful po tayo. Gumamit ng mga panlinis, if possible, na yung medyo mas natural, Ayan. So, ilan lang po yan sa mga tips, para kahit sa loob ng bahay, mapanatili nating malinis ang ating hangin. Maganda ang And simoy ng don't forget hangin. po, yung Oo. ating posture. Anong tamang paghinga? Banggitin ko lang po ng mabilis. Pag nag-i-inhale, dapat lumalaki yung tiyan. Naramdaman niyo yun? Basta, hindi ko po ma-demo, pero dapat pag nag-inhale, lumalaki yung tiyan. Pag nag-exhale, lumiliit yung ating tiyan. But observe niyo po yung bata. Ganon. Ayan. Sana po nakakuha kayo ng ilang mga tips, para mas mapaganda ang pasok ng hangin sa ating katawan. Ganun na rin po, makatulong tayo ng huwag makadagdag sa pollution sa hangin. Ayan. Salamat muli, Melo, sa payo ng pangkalusugan na iyong dinala sa ating mga tagapakinig ngayon. Magpapatuloy po tayo at nais po naming ihandog sa inyo ang isang makalangit na awiting may pamagat, Yapak, na inawit ni Mark
Hermosilla. Landas na kay tinig sa'yo inilaan, bawat takbang nito'y dusa't hirap ang laan. Sa kalooban ng Ama'y magpasakop kang ganap. Buhay mo, O Jesus, ang siyang alay na sapat. Laban sa agos ng mundo, lumakad ka sa landas mo. Laban sa agos ng mundo, landas na sa ginais mo. Sa iyong mga yapak, ako ay tatahak. Kahit tikim ng luha ang nilakaran mong landas, pasakit man at dusa, dulot ng mundo'y kamtan. Bawat bakas ng iyong mga yapak, bawat hakbang mo'y aking susundan. Kahirap man gawin, kalooban mo'y tugtin. Pinili kong sundan bakas ng iyong mga hakbang. Ang buhay ko'y laan sa'yo kailanpaman. Maglilingkod sa'yo, Panginoon, hanggang wakas. Laban sa agos ng mundo, lumakad ka sa landas mo. Laban sa agos ng mundo, landas na sa ginais mo. Sa iyong mga yapak, ako ay tatahak. Kahit tikim ng luha ang nilakaran mong landas, pasakit man at dusa, dulot ng mundo'y kamtan. Bawat bakas ng iyong mga yapak, bawat takbang mo'y aking susundan. Sa iyong mga yapak, ako ay tatahak. Kahit tikip ng luha ang nilakaran mong landas, masakit man at dusa, dulot ng mundo'y kamtan. Bawat bagas ng iyong mga yapak, bawat takbang mo'y aking susundan. Aking susundan. Ito rin po ba ang hangarin ninyo, mga kaibigan, na sa mga yapak ng Diyos tayo ay sumunod? Maaring hindi ito laging madali. Maaring maraming mga pasakit, pagdurusa, hirap na mararanasan. Pero kagaya ng diwa ng awit, sa kalooban ng Diyos, nais niya tayo na magpasakop ng ganap at nais niya na lumakad tayo sa nilakaran ng ating Panginoon. Ang magandang balita dyan ay hindi naman natin yung lalakaran ng mag-isa. Meron tayong makakasama. Pagpapatuloy po natin ang ating pag-aaral. Kahapon, tinalakay natin na ang pag-ibig ay may pagpili. Ngayon naman ay ang mga options ng Panginoon.
Minsan kasi pag pinag-usapan natin ng tungkol sa pag-ibig, para bagang binabaliwala na ang mga pagkakamali. Lagi na lang pag-ibig, biyaya ang ipapakita. Pero ano ba talaga ang itsura ng Panginoon? Ito ba ay nagbabaliwala nga ba? Nagpaparang kibit-balikat na lang po sa mga pagkakasala? Ngayon matutuklasan natin yan mga kaibigan. Ano? Pastor Ner, inyo nga po itong ipaliwanag sa amin. Ayan, sige. Mela, tayo po ay magpapatuloy mga kaibigan. Pakinggan po ninyo ang ating pag-aaral ngayon. Subaybayan din po ninyo ang aming pagbuklat sa Biblia para nababasa po ninyo ang mga talatang ating binabanggit. Kahapon nga po ay ating natuklasan na ang tunay na pag-ibig ay kinakailangan ang kalayaan upang pumili. Hindi tayo Ayun. nilikha na isang robot o kaya manika na walang pag-iisip, kundi sa larawan ng ating Panginoong Diyos, tayo ay nilikha upang makatugon tayo ng pag-ibig sa pag-ibig na Kanyang ipinakita sa atin. Ngunit mayroon pang katanungan, kung ang Diyos ay Diyos ng pag-ibig at binigyan tayo ng kalayaang pumili upang ibigin o talikuran siya, paano naman niya magagawang puksain sa impyerno ang mga hindi piniling ibigin siya sapagkat sa kanya naman nanggaling yung option na nilikha tayong pwedeng pumili. So paano naman ang gagawin niya sa mga ganong mga tao na hindi siya piniling ibigin? Ang sagot uli, Melo, ay sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Ang hirap, Ang pag-ibig ay may dalawang mukha, mga kaibigan, Ayun. na para bang magkakontra. Ang dalawang mukhang yan ay habag o awa at katarungan. Ayan, ang Diyos ay pag-ibig, ngunit mayroon siyang kaakibat na katarungan. Iyon ay bahagi rin ng pagiging Diyos niya. Mahabagin at makatarungan. Hindi niya gusto na ang sino man ay mamatay. Sa katotohanan ay sinabi ng Biblia sa talatang kabisado natin sa Juan, Kabanatang 3, talatang 16. Melo, pakibasa mo nga po. Sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanlibutan, na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sinumang sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ayan, sapat ang katotohanan ng talatang yan na tukuyin o sabihin sa atin, ipahayag sa atin na talagang ang Diyos ay hindi matutumbasan ang pag-ibig sa kanyang nilikha, na ibinigay ang kanyang nag-iisang anak para ang sino mang sumampalataya ay huwag mapahamak. Muli ay naroon yung option, Melo, kung ang sino man ay sumampalataya ay hindi mapapahamak. Hindi niya nais na ang sino man ay mamatay, kaya mayroon siyang inilagay na probisyon. Subalit ang Diyos ay Diyos na makatarungan at nais niyang ang katarungan ay ilapat din sa lahat. Isipin mo ang isang hukom na palaging hinahayaang makalaya ang mga kriminal o mga mamamatay tao dahil mahal niya sila. Ang tunay na pag-ibig ay hindi hahayaan na ang komunidad na maging lugar na ang naninirahan ay nabubuhay sa palagiang pagkatakot at sama ng loob sa habang nakikita nila ang mga nakasakit sa kanila, gumawa ng masasamang bagay sa kanila, ang mga masasamang loob o ang kriminal ay malayang nakakalakad. Gayon din ang Diyos. Siya ay nakatunghay sa atin sa mundong ito ng kasalanan at kaguluhan. Sa mga kaakibat nitong kalungkutan at hirap at nais niyang tayo ay maging masaya. Yun ang layunin ng ating Panginoong Diyos. Kaya nga nung kanyang likhain ang sanlibutan ito, inilagay na niyang lahat ang ating mga pangangailangan. Alam niya na ang tanging paraan upang maibalik muli ang kapayapaan sa sanlibutan ito ay wakasan ang kasalanan. Kapag wala ng kasalanan, tapos na ang lahat. Paghihirap, mga sakit, pagdadalamhati, iyan ay resulta ng pagkakasala. At bagamat binigyan niya tayo ng karapatang piliin na paglingkuran siya o tanggihan siya, kailangan niyang tapusin ang kasalanan. At kung ang isang tao ay hindi hihiwalay sa kasalanan o patuloy nakakapit sa kasamaan, madadamay siya kapag winakasan na ng Diyos ang kasalanan. Maliwanag na sinabi ng Panginoon sa Mateo, Kabanatang 13, talatang 42. Susuguin ng anak ng tao ang kanyang mga anghel at titipunin nila sa labas ng kanyang kaharian ang lahat ng mga sanhi ng pagkakasala at ang mga gumagawa ng kasamaan. At itatapon nila ang mga ito sa pugo ng apoy. Ayan. Sino ang tatapusin? Ang sanhi ng pagkakasala at ang mga gumagawa ng kasamaan. Kasi hindi sila humiwalay doon sa sanhi
ng kanilang ipagkakasala. Kaya madadamay. At maging iyon ay sinasabi ng Biblia na gawa ng pag-ibig ng Diyos, an act of love. Ang tawag ng Biblia dito ay His strange work o ang kanyang kakaibang gawain. Sa Isaiah sa Kabanatang 28, talatang 21, inilarawan ito na kakaibang gawa ng Panginoon. Ngunit ang Diyos lamang ang tanging makagagawa nito sapagkat ang Diyos lamang ang maaaring kumuha ng buhay. Niliwanag ng husto ni Jesus ang katotohanan yan nang sabihin niya sa Mateo Kabanatang 10, talatang 28 ang ganito. Pakinggan natin sa pagbasa ni Melo. Huwag kayong mga takot sa mga nagsisipatay ng katawan, datapwat hindi nakakapatay sa kaluluwa, kundi bagkos ang katakutan ninyo'y yaong makapupuksa sa kaluluwa at sa katawan sa impyerno. Maaari kasing wasakin ng mga tao ang ating lupang katawan, ngunit hindi nila makukuha ang ating walang hanggang buhay na nasa kamay ng ating Panginoong Amen. Hesukristo. Ang ating katawan ay maaaring bumalik sa lupa, ngunit ang ating hininga ay babalik sa Diyos na nagbigay nito. Marami pa tayong pag-aaralan tungkol dyan, sa pagkamatay, kaluluwa at impyerno, ngunit mayroong paksa tayong inilaan dyan, kaya sumubaybay lang po kayo sa ating mga pag-aaral at ipagpapatuloy muna natin itong ating paksa ngayon. Isang araw ay ako'y nasa labas ng aming bahay habang pinapanood ang alagang aso ng aming kapitbahay na nilalaro ang isang bagay na kulay itim. Kinakagat niya ito at pagkatapos ay aalugin at pagkatapos ay itatapon pataas, ihahagis upang muling saluhin ng kanyang bibig ng paulit-ulit. Habang ako ay lumalapit upang tingnan kung ano yung kinakagat o nilalaro ng asong ito, nakita ko ito na isang maliit na kuting, kawawang-kawawa Melo, sapagkat yung kuting ay takot na takot at duguan. Kaya kumuha ako ng pamalo at pinalo ko o sinaway ang aso hanggang mabitiwan niya ang kuting. Kaibigan, ang Diyos ay nakatunghay sa kanyang mga anak. Sa atin, sa mga tapat na anak na sinasaktan, binubugbog at duguan ng kaaway ang Diablo. Naaalala natin ang talatang ating pinag-aaralan na nagalit ang dragon sa babae at umalis siya upang pangbumakas sa nalabi sa mga mananampalataya. Ang mga tao ngayon ay iba't ibang mga karanasan, mga mahihirap na kalagayan, karamdaman, mga pagkakasakit, nagdurusa sila mula sa mga pagkapuot at pang-aabuso ng iba at sila ay walang awang sinasaktan. Ngunit sa wakas, ang Diyos ay tatayo at sasabihing, tama na. Ako ay darating upang wakasan ang kasalanan, paghihirap at sakit. At upang gawin ng Diyos ang pagtatapos sa mga pagdurusang iyan, kailangan niyang wakasan ang kasalanan at sapagkat binigyan niya tayo ng kalayaang piliin na tanggapin o talikuran siya, sa huli, ang mga pinili na magkasala at tumalikod sa pinagmumula ng buhay ay matatapos din. Sang-ayon sa Mateo, Kabanatang 25, talatang 41. pagkatapos ay sasabihin niya sa mga nasa kaliwa, lumayo kayo sa akin, kayong mga sinumpa, doon kayo sa apoy na walang hanggan na inihanda sa dyablo at sa kanyang mga anghel. Ang talatang ito, Melo, ay nagpapatutuo na ang kamatayan, kawakasan, ang impyerno ay hindi talaga inilaan sa mga taong nilikha ng ating Panginoong Diyos. Ito ay inihanda sa dyablo at sa kanyang mga anghel. Kaya lang, kung papanig tayo sa dyablo, madadamay tayo. Mayroong mga option ang ating Panginoong Diyos sana sa pagsugpo sa kasalanang ito. Ang una ay maaaring gawin ng Diyos na pawiin o baliwalain ang kanyang kautusan. Sa Roma, Kabanatang 4, talatang 15 ay sinasabi ng Biblia, kung saan walang kautusan ay walang kasalanan. So, alisin ang kautusan, wala ng kasalanan. Kaya lang, kapag ginawa ng ating Panginoong Diyos, kung aalisin ang kautusan, wala nang magkakasala, wala nang kasalanan, subalit ano ang mangyayari sa ating sanlibutan? Siyempre, Pastor Ner, magiging magulo ang Yan. lahat. Kasi ang kautusan ang naglalagay ng kaayusan. Yes. So, hindi pwedeng gawin ng ating Panginoong Diyos na alisin ang kautusan sapagkat lalong magiging magulo ang ating sanlibutang kinabubuhayan ngayon. Ang pangalawang maaaring gawin ng Diyos ay patayin kaagad ang mga sumasalungat sa Kanya.
Noong lumaban si Satanas sa Diyos doon sa langit ay kaagad-agad ay maaari sanang pinatay niya siya. O kaya nung magkasala si Adan at si Eva ay inilapat kaagad ang parusa ng kamatayan. Maaaring gawin yon ng ating Panginoon. At yun ang pinakamadaling gawin. Subalit, ang Diyos nga ay pag-ibig. At sa biyaya ng Diyos ay hindi niya yon pinahintulutan. At kung kaagad ay winasak ng Diyos ang rebelyon sa simula pa lamang, ang tao at ang mga anghel ay maglilingkod sa Diyos dahil sa takot. Sasabihin ng lahat, huwag mong sasalungatin ng Diyos, kundi Dahil papatayin ka niya. So lalabas na napakalupit ng ating Panginoong Diyos na nakabantay lang lagi sa mga pagkakamali na ating gagawin pagkatapos tsugi tayo. Hindi ganon ang Diyos kasi nga sinabi ng Biblia na ang Diyos ay pag-ibig. Hindi nais ng Diyos ang ganoong pagsasama. Nais ng Diyos na ang tao ay iibigin siya sapagkat pinili nila, hindi sapagkat sila ay takot sa Kanya. Sa Kanyang biyaya ay Kanyang pinahintulutan ang kasamaan na magpatuloy hanggang makita ang Kanyang kasuklam-suklam na muka, ang malupit nitong likas. Kung magkaganon, sa panahon ng pagsugpo ng Diyos sa kasalanan, ang mga nilalang ay magsasabing, tama ang pagpapasyang ginawa ng Diyos. Mangangahulugan ito na kailangang bigyan ng Diyos ng ilang panahon si Satanas at ipakita kung anong klase ang kanyang pamamahala. Kailangan niyang pahintulutan si Satanas na gawin ang mga mapaminsalang bagay na makakasakit sa inosente mga tao. At kung bakit ang Diyos ay laging namamagitan tuwing magtatangka si Satanas na saktan ang isang tao, sasabihin ni Satanas na ang Diyos ay hindi patas. Siya ay hindi makatwiran sa pagpapatupad ng kanyang kautusan. Nangangahulugan na pansamantala hanggang sa ang kasalanan ay makita ang kanyang kapangitan, marami ang magdurusa. Ang mabuting balita ay anumang uri ng pagdurusa ay pansamantala lamang. At parang isang saglit lamang kung ihahambing sa isang walang hanggan na perpektong kaligayahan at kagalakan. Higit ang ipagkakaloob ng Diyos sa atin. Tama. Isipin mo ito. Kung ang bawat panalangin ay sasagutin ng Diyos sang ayon sa gusto nating maging sagot niya sa atin, mas magtatagal bago tuluyang mahayag ni Satanas ang itsura ng kasalanan at lalawig ang panahon upang ang Panginoong Yesus ay dumating at iligtas tayo. Salamat na lang sapagkat sa karunungan ng Diyos ay nagagawa niyang tugunin ang ating mga dalangin sa isang perpektong paraan na maaari pa rin gawin ni Satanas ang ilang mga bagay. Ngunit nagbibigay pa rin sa atin ng sapat na katunayan ng kanyang pag-ibig at pangangalaga upang madama natin na may katiyakan na siya ay nagbabantay sa atin. Ang kanyang sinabi sa unang Korinto, Kabanatang 10, Talatang 13, ay dapat magpalakas ng ating loob at magtiwala sa Kanya. Hindi dumating sa inyo ang anumang tukso, kundi yaong matitiis ng tao. Datapwat tapat ang Diyos na hindi niya itutulot na kayo'y tuksohin ng higit sa inyong makakaya, kundi kalakip din ng tukso ay gagawin naman ang paraan ng pag-ilag upang ito'y inyong matiis. Sa susunod, idudugtong pa natin ang ika-4 na dahilan. Kung mayroon po kayong mga katanungan o anuman ang nais ninyong iparating sa amin, maaari kayong tumawag o mag-text sa ating mga numero Sa 0917-5643-777 at sa 0919-0001777. Atin pong sama-samang siyasatin pa ang banal na kasulatan. Pwede rin po pala kayo sa aming pong mga kaibigan outside Metro Manila sa mga provinces. Tumawag sa 1-800-132-20196. at sa ating pansamantalang paghiwa-hiwalay, baunin ninyo ang salita ng ating Panginoong Diyos sa Apokalipsis, Kabanatang 22, Talatang 20, ang nagpapatotoo sa mga bagay na ito ay nagsasabi, oo, darating ako. At habang inaantay natin ang kanyang pagdating, panghawakan natin ang kanyang salita sa Isaiah 59:1. Narito ang kamay ng Panginoon na hindi maikli na di makapagliligtas, ni hindi mahina ang kanyang pandinig na ito'y hindi makaririnig. Bukas po muli sa ganito pa ring oras at himpilan. Ito po ang tinig ng pag-asa.